Hello mga be! Ayan, today samahan niyo ako na bumili ng printer. Matagal ko na nga gusto bumili ng printer. Kasi nga palagi nga ako nagpiprint ng mga product na tinitinda ko. At nagpapaserox ng mga modules ng anak ko at nagpapaserox ng kung ano-anong bagay. At importante yon. At talaga namang umuubos ako ng hundreds talaga pag nagpapaprint. And sobrang nanghihinayang talaga ako sa pera. Siyempre kahit hundreds lang yun ay malaking bagay na sa atin. Meron din nga ako lumang printer kaso nga lang nasira na siya, na stock na at hindi na pwede gamitin. Kaya naman talagang pinursige ko na makabili ako ng sarili kong printer. At dito nga tayo bumili sa SM Dasmariñas City, Cyberzone. At marami nga akong tiningnan na store na nagbebenta nung printer na gusto ko. So yung gusto ko kasi is yung Epson na L5290 na Eco Tank. Medyo pricey siya. Pero okay lang kasi mapapakinabangan natin to sa ating munting sari-sari store. So mag-a-add na nga rin ako ng print, xerox at scan. So yun nga, sa dami ng store na napuntahan ko ay dito kami bumagsak sa Micro Valley Computer Superstore. So magaganda yung quality ng product na tinitinda nila dito at talagang branded. And dito ko nga yung binili sa may SM Dasmariñas City. And naalala ko dito rin pala ako bumili ng laptop at hanggang ngayon ay gamit-gamit ko pa. Kasi nga branded at magaganda yung tinitinda nila dito. So ito na nga yung nabili ko, itong L5290 na printer na Eco Tank at binuksan lang ito dahil nabayaran na namin. Ngayon nga, i-demo to sa amin. Ang price nga pala nito is nasa 13,495 pesos. Meron din naman ito sa mga online app at mas makakamura ka talaga at makakatipid pag doon ka bumili. So kung gugustuhin ko nga din, doon na lang din gusto ko bumili kasi nga mas makakatipid ako. Ang kaso nga lang, iniisip ko na what if ma-receive ko siya ng defect. And ang hassle nun kung paano ko siya maibabalik. Kaya pinili ko na lang sa mall bumili, at least nakikita ko siya at pag may defective siya ay maibabalik ko agad. And syempre, makapili tayo ng printer na gusto talaga natin. Then may papaliwanag sa atin ng binilihan natin kung ano nga yung mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin, at kung paano ang paglilinis or kung paano ito i-maintain. Yun ang kaibahan kapag sa online ka bumili. Hindi ka makakatanggap ng mga paliwanag-paliwanag, pero sa physical store ay makakapagtanong ka ng maraming bagay na katanungan na about doon sa binibili mo. So ayun nga, binili namin to ng cash at ang perang pinambili naman dito ay galing din sa store namin. Sa loob ng 1 taon ay nakaipon tayo ng pera at ito nga ang balak namin kasing bilhin para pandagdag kita na rin sa ating tindahan. At kung tatanungin nyo nga ako kung maganda ba ang brand ng Epson L5290 is oo. Ito yung latest na printer, 2025 siya lumabas at Eco Tank na to. Pwede kang mag-refill ng sarili mo lang. At payo sa amin ay hindi gagamit ng generics na ink na nabibili sa online app para hindi magbago yung texture ng pagpiprint. Siyempre kapag bago pa lang yung printer ay hindi pwedeng gumamit nga ng mga generics na ink kasi maboboid yung warranty. Ang maganda dito ay pwede ka na makapag-xerox at print ng legal or yung long. So sa next video ko ipapakita ko sa inyo kung paano mag-print dito, paano ilagay yung ink. Dito nga hindi namin pinalagay yung ink, in-instruct lang kami kung paano nga ilalagay at paano to isa-set up, yun lang. Ang kasama ng Epson L5290 na to nung binili namin is manual and yung ink na Epson 003. Tapos yung mga connection niya like yung wire. So yun lang, hindi namin pinalagay yung ink muna kasi nga nakamotor kami at baka matagtag. And payo din sa amin nung instructor, yung sa amin nag-assist, is hindi siya advisable kapag ka nakamotor tas iaangkas yung printer dahil makakalug nga. So ako na nga lang magse-setup nito sa bahay. Kaya naman nga ito yung pinili kong printer ay dahil maganda, maraming magagandang review. And talagang ang setup niya is pang business. Pwede naman pang personal pero pang business maganda to. Medyo pricey nga lang siya pero sa quality niya is good na good naman. Sulit na yung babayad mo. So, yun lang. Next is isi-set up na natin to pag uwi na natin sa bahay. And ayun nga, isa na naman bagay ang ating napundar mula sa ating maliit na sari-sari store na syempre mapapakanibangan din natin at makakadagdag kita din na sa atin ito sa ating munting sari-sari store. So, ganun kasi yung ginagawa ko na kada taon kapag nakaipon, meron akong bagay na binibili para sa akin, sarili at para dito sa aking munting sari-sari store. Nang sa ganun ay meron akong remembrance yearly mula sa aking pagtitinda sa mga ipon na ginagawa ko sa taon-taon, ay meron tayong nakikita na magandang resulta. So after nga namin na mabili nga yung printer, ay kumain na kami dahil sobrang gutom na talaga. Bumili ako nitong paborito kong tinapay na bread to. Habang naghihintay ako nung binili ko naman pagkain ng Korean foods, medyo gutom na tayo dito. So tamang hintay nga lang. Nang hinaya nga ako, dapat pala sa fast food na lang kami kumain. Kasi mas malaki pa yung nagastos namin dito sa food court.
Pero okay lang yun, gutom na kasi kami, ang haba ng pila sa fast food. Kaya eto na lang, masarap naman din to, Korean food. At syempre, ito naman yun sa aking partner. May 3 ulam siya, tapos kanin. Na pagka konti-konti. Halagang 300 pesos na yan, ang konti naman. Pero dahil gutom na nga ay, sige na, carry na yan. At ito nung in-order ko, sobrang init. Hindi ko tuloy ma-enjoy, kahit matagal na yan nasa lapag, mainit pa rin. O siya, hanggang dito na lang at humaba na yung vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! See you on my next vlog.